Kontento na si Samantha na titigan, kausapin at halikan ang mga posters ni Mateo Guerrero, ang current heartthrob, ang hinahangaan ng mga kolehiyala. Sino ba naman siya para pansinin at mahalin ng binata na pinaliligiran na nagdagandahang babae? But never in her dreams na magigising siya sa mapang-angking halik ni Mateo. Nayakap nito ang kaniyang katawan. Matapos ang pangyayaring yon, nakasilip si Samantha ng kahit na maliit na pag-asa sa puso ng binata. But to her dismay, parang hindi nito naalala ang nangyari sa kanila. At ang masakit pa, nagalit pa ito sa kanya nang pagbintangan siya nitong sinisiraan ang girlfriend na si Joanne na kung ganda at yaman na pag-uusapan ay wala siyang kalaban-laban. Aniya sa sarili. Ituturing na lamang niyang isang magandang alaala ang gabing naranasan niyang angkinin ni Mateo. Pero dahil sa isang pangyayari, hiningi ng sitwasyon na magpanggap siyang fiancé nito. Ito na kaya ang maging daan para mapaibig niya ang bilyonaryong binata? Magandang araw, Angels! Isa muling series story ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napuno ng tao ang clubhouse ng Villa Pueblo, isa sa itinuturing na pinakamagarbong subdivision sa Tagaytay, kung saan nagkatipon-tipon ang mga taong kilala sa mataas na antas ng lipunan. The rich and the famous, businessmen, celebrities, foreigners, politicians. Ano ang sinabi ni Beverly Hills sa Amerika, ng Ayala Alabang at Forbes Park sa Metro Manila, at maging ng Tagaytay Highlands sa kagandahan ng Villa Pueblo. Marami ang nangangarap na magkaroon ng villa sa lugar na tulad ng Villa Pueblo na may tuturing na paraiso. Ika-10 ng Disyembre nang mag-organize ng Christmas party and get together as well ang mga villa owners ng Villa Pueblo sa pangunguna ng mag-asawang Amanda at Brandon at ng newlyweds na sina Victor at Abriel. Katulong din nila ang mag-asawang Sally at Jonas at sina Annie at Marco. Ang selebrasyong iyon ay isa sa mga bibihirang pagkakataong nagkakatipon-tipon ang mga homeowners ng Villa Pueblo. Pareho ng buntis sina Jenny at Sally sa kani-kanilang mga panganay. Samantalang si Ava ay mag-iisang taon na ang anak na isinama rin nila sa party. Karamihan sa may-ari na nagagandahang villa ay noon lamang nagkita-kita at nagkakilala-kilala. Marahil ay dahil abala sa kani-kanilang negosyo at propesyon ng mga ito. Ang iba ay tuwing weekends lamang nasa Villa Pueblo. Nang matiyak ni Brandon at Victor na naroon na ang halos lahat ng homeowners, ay lumapit na ito sa mikropono. Good evening, ladies and gentlemen. Pagtawag nito sa atensyon ng lahat, may pagmamalaki sa sariling pinagmasdan ni Avriel ang asawang sa tingin niya ay lalong gumagwapo sa araw-araw na pagsasama nila. We're happy to have you here. Patuloy ni Victor na kumindat pa sa asawa nang mapansing nakatitig ito sa kanya mula sa kinatatayuan nito. Actually, matagal na namin plinano ang get-together na to. Iniisip naming baka walang umattend dahil alam kong lahat tayo ay busy. It so happened that it is also the first wedding anniversary of our friends here, Brandon and Amanda. Natuon ang paningin ni Victor sa mag-asawa. Nakangiting kumaway ang mga ito na sinundan ng palakpakan ng lahat ng naroroon sa party. We organized this party because we felt that most of us here don't even know each other. Well, it's so interesting to know that we have a very colorful neighborhood here. In case you don't know, kompleto tayo ng interesting figures dito. Actors, politicians, businessmen and other well-known celebrities. Maya-maya si Brandon naman ang tumayo malapit sa kinaroroonan ng live band na inimbitahan nila at sumunod nagsalita. Sinimulan niyang ipakilala ang iba pang homeowners. Sinadyang huling tawagin ang mga bachelors ng villa owners. Isa-isang nagpakilala at nagsalita ang mga ito sa harap ng mga kapwa homeowners. Unang nagsalita si Daniel Salazar.
Lumutang ang sense of humor ng binata nang bumati ito sa mga kapwa owners ng villa. "He's one of a hunk," sabi ni Jenny na nakatingin sa nagsasalitang binata. The man was probably 6 feet tall, of a solid packed muscle, with the shoulders of an ox. "He's the famous jeweler, di ba?" Paniniyak ni Amanda. "Handsome and rich," bulong ni Sally habang may hawak na kupitan ng champagne. Nakatitig sa maamong mukha na nagsasalitang si Daniel, who's wearing an expensive dark suit and eyeglasses na pamporma lang naman. Lutang na lutang ang pagiging elegante nito sa pananamit ng binata. Sumunod na nagsalita ang Medina's twins, Leon and Lyndon, na parehong bumili ng tigisang villa na malayo sa isa't isa. Lyndon look happy-go-lucky, samantalang si Leon para napakaseryosong tao. Komento pa ni Jenny. Si Leon Medina ay isa sa pinakabata at pinakagwapong miyembro ng Congress. Nasa lahi kasi ng mga Medina ang politika, kaya at 33 ay binata pa ito. Mukhang stricto at napaka-straight naman ni Leon. Assessment ni Amanda. Kung paanong kilalang playboy naman si Lyndon. "Uy, chismis yan ha?" sabi ni Jenny. "No, may friend ako na naging girlfriend niya. Itanong niyo kung gaano katagal ang naging relationship nila ni Lyndon." "A month?" hula ni Ivriel. "No, just a week," sabi ni Amanda. Nagkatawanan ang 4 na babae. "And my God, umiyak talaga ang friend kong yun. Basta na lang siya binitawan ni Lyndon. 3rd dinner date pa lang nila, sinabi na raw ni Lyndon na tapos na sila." "Ganun siya kadaling magsawa sa relasyon niya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Sally. "Ganun siya kaprangka mag-drop ng isang babae. I just hope na isang araw mamit niya ang kanyang kamatch, isang tulad niyang heartbreaker," sabi naman ni Ivriel. Nalipat ang tingin nila sa sumunod na lalaking nasa gitna ng platform at may hawak ng microphone. "Look at his handsome face. He's a very handsome face," untag ni Jenny kina Sally, Amanda at Ivriel. "She reminds me so much of Ricky Martin. Mukha siyang Puerto Rican. Who's that guy?" "Noah Delgado. Actually, his mother is half Mexican, and they own one of the biggest networks in the Philippines." "Oh my, he's devastatingly handsome." "Baka naman mapaglihihan mo siya, Sally, ha?" sabi ni Jenny. "Hindi masama. And listen to his voice. Parang DJ. He sounds like the mysterious Mr. Solitaire." "Mr. Solitaire?" Curious na ulit ni Jenny. "Haven't you heard of him? Ang DJ na kinalolokohan ng maraming teenagers ngayon. Boses pa lang niya nakaka-inlove na." "Alam mo namang mahilig mag-travel ang husband ko. Wala na akong time makinig ng radyo," katwiran ni Jenny. Samantalang sa kinaroroonan naman na magpinsang Marco at Victor, it's surprising to know na marami pala sa mga homeowners ng Villa Pueblo ay certified bachelors, sabi ni Marco. Nasa isang sulok ang dalawa at may hawak na kani-kanyang baso ng brandy. "Yeah, I'm really surprised," pag-ayo ni Victor. Saka nito ay tinuon ang tingin sa kulumpo ng mga bachelor homeowners. Perhaps dito sa Villa Pueblo nila napiling bumuo ng kani-kanilang pamilya. "Yeah, just like us," ayon ni Marco sa sinabi ng pinsan. "Parang kailan lang no, katulad nila tayo. Nagbibilang ng girlfriends. Never took any relationship seriously. We just enjoy them, but we never thought that we'll meet this woman who will end our bachelor day." Sinundan yun na mahinang tawa ni Victor. Saka sinuliya pa ng asawang si Ivriel na abala sa pakikipag-usap sa isa sa mga crew ng catering service na kinuha nila para sa Christmas party na yun. Ang sumunod na nagsalita ay si Steven Avioa, a media man, sportsman, and businessman. "You see, the reason why I bought a villa here in Villa Pueblo is to get away from stalking women," sabi nito. Umugong ang tawanan ng mga kalalakihan at protesta ng mga kababaihan. Masyadong malakas ang tiwala sa sarili nito. Yun ang unang impresyong maibibigay kay Steven ng sinuman. Pero hindi may kakailang may karapatan naman itong magyabang at magkaroon ng malaking tiwala sa sarili. The man was dynamic, dark, and with oozing appeal. Ganyan na ganyan si Marco when I first met him. Pagre-reminisce ni Jenny. Ang yabang-yabang, mukhang antipatiko at arugante. Ang sunod na bumati sa lahat ng naroroon
ay isa pang sikat na personalidad, ang pinsan ni Marco at Victor, si Gray Acosta. Is still a bachelor at 34? Parang hindi makapaniwalang tanong ni Avriel. Masyado siyang busy sa automobile business niya, sabi ni Jenny. At mukha siyang snob, komento ni Sally. Pero bumagay sa kanyang orang snob. It makes him look mysterious and intriguing. Yeah, actually, he's a perfectionist, kaya hanggang ngayon ay unattached pa rin. He keeps saying that has no time for women. For him, dekorasyon at libangan lang daw mga babae at hindi siya naniniwala sa kasal. Intriguing ha? Ano kaya kung humanap tayo ng isang babaeng sisira sa maling paniniwala niya? Isang babaeng magpapatunay na hindi dekorasyon at libangan lang ang isang babae. Naisatinig ni Avriel. Oo nga. I believe na may kamatch din ang snob na Gray na yan. Segunda ni Sally. Isang babaeng hahabulin niya para pakasalan. Marami ang nanghinayang na wala roon ang sikat na international model Tom actor na si Mateo Guerrero. Ang current heartthrob. Ang pangarap ng kababaihan. Hinihintay pa naman ang karamihan, lalo na ng mga kababaihan. Pero nagpasabi ang binata na hindi ito siguradong darating dahil may shooting sa Palawan. Magtatatlong buwan pa lamang ito nakakabili ng sariling villa sa Villa Pueblo. Malalim na ang gabi at lasing na ang karamihan nang dumating ang isang Mercedes-Benz sports car sa tapat ng clubhouse. Umibis ang isang matangkad na bultong agad tumawag ng pansin ng marami. Lalo na ng isang dalagang kanina pa naghihintay at nagbabaka sakaling darating ang pinakaaasam nitong makita. He's here! Dumating din siya sa wakas! Sabi ni Samantha, isa sa staff ng restaurant na nag-cater para sa parting yun. Napatayo siya mula sa kinaupuan dahil sa pagdating ng pinakaabangan. Si Mateo Guerrero. Hi everyone, I'm sorry I'm late. Bati nito sa lahat. Hay, kailan kaya ako makakabalik sa Villa Pueblo para makita ko siya uli? Itiniklop ni Samantha ang hawak na vanity magazine. Sumulyap sa labas. Nasa reception desk siya ng Playa Resort na ilang bloke lamang ang layo sa Villa Pueblo. Ang tinutukoy niya ay si Mateo Guerrero, the most sought-after bachelor in town. Ang current heartthrob at pangarap ng mga kolehiyala, teenagers and gays. Even matronas were swooning over him. May bilas siya sa Villa Pueblo. That means malapit lang kami sa isa't isa. At posibleng magkita uli kami. Nayakap niya ang magazine habang nakatingala. Hay, Mateo ng buhay ko. Bakit ba hindi ginawang pantay-pantay ang tao? Bakit may ordinaryo at may mahirap abutin na tulad mo? Mula nang makita niya ang mukha ni Mateo sa isang magazine, isang taon na nakararaan, ay hindi na siya pinatahimik ng alaala ng binata. Nagsimula siyang maggupit-gupit ng larawan nito mula sa mga magazine at idinidikit sa dingding ng kwarto niya. Ayon sa nabasa niya sa cover story ng isang magazine, si Mateo ay nag-aaral noon sa London nang maispata ng isang famous international couture na taga Paris. Agad itong inalok ng modeling job. Pumayag ang binata para sa single modeling stint lang. Adventurous daw kasi ito. Lahat gusto subukan. Hindi naman kasi nito kailangan magmodelo for a living because he belonged to a well-to-do family. Yung tinatawag na mga old rich, sa Zambales ang pinagmulang angka ni Mateo. Ang pagsubok nito sa pagmamodelo ay hindi nito akalaing magbibigay rito ng isang karir na umagaw na rito ng tuluyan. Kung saan saang parte na ng mundo nakarating ang binata para sa iba't ibang modeling stints. Hanggang sa mapili itong Male Model of the Year sa Paris. From then on, naging isa ng instant celebrity si Mateo. Naging judge ng isang international beauty contest at nakapag-guest sa talk shows abroad. Nang makita ng isang Hollywood talent scout, inalok itong mag-artista. Pumirma ito ng one-picture contract at nakagawa ng isang pelikula bago nagbalik sa Pilipinas. Ngunit sa pagbalik sa bansa ay hindi ito nakaiwas sa panliligaw ng local showbiz. 8 months later, nabalitaan ni Samantha na may pelikula na ito. Katambalang isang former beauty queen turned actress. At first, adoration lang ang nararamdaman ni Samantha para sa model actor.
Later on ay nararamdaman na niyang nai-inlove na siya kay Mateo Guerrero ng tuluyan. Kahit alam niyang yun ay isang malaking kalokohan at ilusyon. Habang lalo siyang sumisikat, lalong nagiging imposibleng mapansin niya ang isang ordinaryong babaeng katulad ko. Siya na lumaki sa isang simpleng baryo ng San Vicente at nag-aaral lang sa isang provincial college. At ngayon nga'y nagpa-practicum sa Playa Beach Resort na pag-aari ni Adrian Robles. Kung pumasok kaya ka sa Villa Pueblo, makita ko kaya si Mateo? Kaya lang sa pagkakaalam ko, mahirap pumasok doon. Napakahigpit ng security. Yung may-ari lang ng mga villas doon ang pwedeng pumasok. Nagpakawala na naman siya ng isang mahabang, "Hay!" Saka muling hinagka ng picture ni Mateo na cover ng magazine. Alam ko naman, kahit magkaharap pa tayo, imposibleng mapansin mo ako. Ang dami-daming nagagandahang babaeng umaaligid sa iyo. Kumbaga sa alahas, puwit lang ako ng baso. Paano mo ba naman mapapansin ang beauty kong to? Wika niya sa sarili. Hoy Samantha, ayaw na gumana ng aircon sa room 208. Baka gusto mong tumawag ng maintenance crew. Untag sa kanya na kaibigan at kaklaseng si Mean. Kapwa practicumer niya ito. Ha? Ano ka mo? Parang noon lang siya nagising sa pagkakahimbing. Sus! Natampal ni Mean ang sariling noo. Actually, inireplay ko lang yung sinabi ko kanina ha. Pero mukhang sa 2 ulit kong pagkakasabi nun, hindi mo ako narinig. Don't tell me, sa lumilipad ang isip mo. Ito naman? Nakaingos na reaksyon ni Samantha. May kasamang irap sa kaibigan. Saka tumawag ng utility man sa intercom para mag-check sa aircon sa room 208. Mabuti na lang at practicumer lang tayo rito. Kung nagkataon malamang masibak ka na sa trabaho. Ano ba talaga yung malalim na iniisip mo ha? Bumaba ang tingin nito sa magazine na binubuklat kanina niya. Kaya naman pala si Mateo Guerrero na naman pala ang dahilan. The man of her dreams. Pauay na binigkas ni Mean bilang panunokso sa kanya. Alam mo bang may bahay siya sa Villa Pueblo? Maningning ang mga matang pagbibigay alam niya kay Mean. And so, anong plano mo? Akyatin ang mataas na pader na nakapalibot sa Villa Pueblo? At akyatin ang bahay ni Mateo para lang makita siya? Baliw ka talaga sa kanya, no? Kabaliwan bang matatawag ang ma-in-love? Kabaliwan with a capital K, sabi ni Mean. Kabaliwan ang ma-in-love sa isang taong ni hindi alam na nag-exist ka. Masama bang mag-ilusyon isang araw, mapapansin ako ni Mateo? Yayayaing mag-dinner tapos liligawan. Tapos, ang ilusyon, baw, pambubuska ni Mean. Tapos alokin niya ako ng kasal, Mean. Patuloy niya na hindi pansin ang kaibigan. Ang hallucination, baw. Sa inis kay Mean ay inihampas ni Samantha dito ang hawak na magazine. Natawa naman ang kaibigan sa kanya. Pangatlong linggo nila ni Mean kasama ng isa pang kaklase sa pagpapracticum sa playa. Pareho silang graduating sa kursong Hotel and Restaurant Management. Kailangan nilang bumuno ng 200 hours para makompleto ang kanilang practicum. Kung saan-saan sila na-assign. Sa hotel lunch, sa coffee shop, at hanggang dito sa reception desk ng 4 na palapag na hotel. Tourist spot kasi ang lugar na yon dahil malapit sa malinaw na beach. Very scenic din ang lugar. Kaya nga siguro doon itinayo ang Villa Pueblo na bawat villa ay hindi bababa sa 7 milyon ang halaga. Nang hapong yon, isang matangkad at mistisahing babae ang nag-check-in. Isang first-class suite ang pinili nito. Andrea Guerrero Molin. Yun ang ipinaregister nitong pangalan. Guerrero? Kaano-ano kaya niya si Mateo? Mahinang tanong niya kay Mean habang nakasunod ang tingin sa babaeng sumunod na sa bellboy papuntang elevator. Nakarinig ka lang ng Guerrero, akala mo kamag-anak na ni Mateo. Nakataas ang kilay na reaksyon ng kaibigan sa kanya. Mestisahin kasi, baka lang kako kapatid siya ni Mateo. Mateo na naman, naka-ismid na sabi ni Mean. Ngunit sinundan pa rin ni Samantha ng tingin ang babaeng bagamat nasa mid-30s na. Marahil ang edad nito ay lutang na lutang pa rin ang kagandahan. May resemblance din siya kay Mateo. Ang ilong, ang hugis na muka. Patuloy pa rin si Samantha sa pag-iisip.
Nang gabing yun, dahil maliwanag ang buwan, ay nakatuwaan ni Mean at Samantha na mag-night swimming. Bukas na kasi ang huling araw ng praktikum nila sa playa. Napansin ni Samantha si Mrs. Molina. Mag-isang naglalakad sa pinong buhangin at pinanonood ang mangilang-ngilang nagsiswimming. Nang umahon ang ilang nagsiswimming, napansin ni Samantha na lumusong sa tubig si Mrs. Molina. "Uy, Samantha, tara na!" Yaya sa kanya ni Mean. Pasunod na siya sa kaibigan nang mapansin niyang lumalayo na si Mrs. Molina. Papunta na ito sa malalim na bahagi ng dagat. Lumalakas na ang alon dahil sa lumalakas na ring hangin. At alam ni Samantha na delikado nang lumayo kapag ganun ang alon, lalo pat gabi. Ang ibang natitirang nagsiswimming ay nagsiahon na rin. Hindi ba natatakot ang babaeng to? Nag-iisa pa naman siya. Wala na rin ang lifeguard. Napahinto si Samantha sa paghakbang. Hindi niya inalisan ng tingin si Mrs. Molina. Alam ba niya ang ginagawa niya o talagang gusto niyang mawala sa mundong ibabaw? Nakaamoy siya ng panganib para sa babae. Idinidikta ng kanyang isip na paalalahanan ito o awatin sa pagtungo sa malalim. Humakbang siya palusong ng tubig. "Mrs. Molina, delikado na dyan! Malalaki na po ang alon!" Hiyaw niya rito, pero parang walang narinig na nagtuloy-tuloy ito. Nag-aalala na si Samantha. Maya-maya'y napapansin niya kumakaway na si Mrs. Molina. Something's wrong. Nalulunod na yata siya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Samantha. Lumangoy na siya papunta sa kinaroroonan ng babae. Ngunit naalala niyang tumawag ng tutulong na iba. Sa malakas na tinig ay tinawag niya ang palayo ng si Mean. "Mean, tulong! Si Mrs. Molina nalulunod!" Pero hindi niya sigurado kung narinig pa siya nito. Naririnig na niya ang paghingi ng tulong ni Mrs. Molina. "Oh God, kailangan mailigtas ko siya." Hindi na rin alam ni Samantha kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para hindi matakot sa malalaking alon. Nagawa niyang languyin ang malalim na kinaroroonan ng Mrs. Molina. Ang tanging sandata niya'y ang kahusayan sa paglangoy. Salamat sa pagiging champion niya sa inter-college swimming competition. At naalala niya ang pagkakataong muntik na ring malunod ang bunso niyang kapatid. Pero nailigtas niya. Lulubog lilitaw na ang ulo ni Mrs. Molina nang makalapit siya rito. Agad niya itong hinawakan sa buhok, saka hinagilap ng isa pang kamay ang baba nito para dalhin sa pangpang. Siya man ay kinakapos na ng hininga. Pero hindi siya sumuko hanggang matiyak na nasa ligtas na bahagi na sila. Eksaktong nadala ni Samantha si Mrs. Molina sa pangpang, ay pahangos namang dumarating si Mean, kasama ang dalawa pang staff ng playa. "My God, Samantha! Anong nangyari?" Lupaypay na rin si Samantha at hindi na rin halos makapagsalita. Ngunit naisip niyang marami nang nainom na tubig si Mrs. Molina. Tumakas na halos lahat ng kulay sa mukha nito. Lahat ay kumilos para mailigtas ang babae sa kapahamakan. May ugnayan nga ba si Mrs. Andrea Guerrero Molina kay Mateo Guerrero? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.